Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 47 hanggang 52. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kelly, papasok ako mula sa harapan at aalagaan ko ang 7 lobo doon. Habang inaakit ko ang atensyon nila, sa likod mo umatake at alagaan mo ang 3 sa likod. Nakangiti sa dalaga, lumipad palabas si Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Direkta siyang tumawid upang makarating malapit sa mga ligaw na lobo, na nakakuha ng atensyon ng 10 ligaw na lobo. Ang batang babae na ang maselang anyo ay bahagyang nanginginig, ay huminga ng malalim at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinipigilan ang takot sa kanyang puso, lumilipad palabas habang siya ay patungo sa likuran ng 10 lobo. Sining sa pagguhit ng espada. Sinimulan ni Alvin ang kanyang pag-atake. Whoosh! Ang violet na espada ay kumislap bago agad na nawala. Puchi! Isang mabangis na lobo ang umungol bago bumagsak sa lupa habang ang isang haligi ng dugo ay nag-spray mula dito. Ang amoy ng dugo ay naging sanhi ng nalalabing 9 na mga lobo na pula ang mga mata, umuungol habang sila ay sumugod patungo kay Alvin. Ang 6 na ligaw na lobo na nasa unahan ay nagpakita ng kanilang mga pangil habang sila ay sumusulpot patungo kay Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Ang katawan ni Alvin ay kasing flexible ng isang espiritong ahas. Mabilis na humakbang ang kanyang mga paa habang husay niyang umiiwas sa mga panunutok ng mga ligaw na lobo, na tila pinaglalaroan niya ang mga ito. Sa bawat oras na sweep out ang kanyang Violet Meteorite Flexible Sword, inaabot nito ang buhay ng isang ligaw na lobo. Pagkaraan ng maikling sandali, ang mga ligaw na lobo na sumugod sa kanya ay namatay lahat. Sa kabilang side, sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob ang dalaga, pinipigilan ang 3 lobo sa likuran. Sining sa pagguhit ng espada. Whoosh! Lumitaw ang isang violet sword shine. Kaagad, ang isa sa mga lobo na sumugod sa kanya ay hiniwa ang lalamunan, at ang mainit na dugo ng lobo ay nagwisik sa kanyang mukha. Ang matango sa ilong na amoy ng dugo ang naging dahilan ng pagkirot ng tiyan ng dalaga. Mag-ingat ka! Nang mapansin ng 2 pang ligaw na lobo na humahabol sa batang babae habang siya ay puno ng takot at hindi makagalaw, kumilos si Alvin. Whoosh! Ang 2 ligaw na lobo ay pinatay sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng espada. Hindi na nakatiis ang dalaga, isinusuko ang kanyang almusal habang namumutla ang kanyang mukha. Ham! Biglang, parang may napansin, naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Takbo! Walang pag-aalinlangan, hinailan ni Alvin ang batang babae sa kanyang mga bisig bago lumipad sa malapit na puno. Spirit Serpent Movement Technique. Pinulupot niya ang puno na parang espiritong ahas hanggang sa makarating siya sa tuktok ng puno. Humagulol ka! Humagulol ka! Sa sandaling ito, malapit sa mga bangkay ng 10 ligaw na lobo ay isa pang ilang pakete ng mga lobo, at ang kanilang halaga ay dumarami pa rin. Napuno ng galit ang mga alulong ng mga lobo. Sa pagtingin sa paligid na puno ng mga wolf pack, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Alvin. Hawak ng mahigpit ang dalaga sa kanyang mga bisig, tumalon siya sa isa pang puno. Gamit ang mga puno bilang kalsada, sumulong siya. Biglang may tumunog na sigaw ng agila at papalapit na. Biglang itinaas ni Alvin ang kanyang ulo, malabong makita ang isang itim na figure na bumababa mula sa itaas. Siya at si Kelly ang target nito. Hindi maganda. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Kelly, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Kasunod nito, tumingin siya sa dalagang nakayakap sa kanya. Bahagyang tumango ang dalaga. Kung gayon, tumayo ka rito at huwag kumilos. Ibinaba ang dalaga, bahagyang naging malamig ang tingin ni Alvin. Spirit Serpent Movement Technique. Gamit ang puno ng puno bilang lupa, ginamit niya ito upang tulungan ang sarili na lumipad pataas upang salubungin ang itim na figure na lumulusot pababa. Papalapit ng papalapit ang sigaw ng agila. Ang itim na agila ay may mga pakpak tulad ng mga ulap, ang mga mata nito ay naglalabas ng matulin at mabangis na titig habang lumilipad pababa patungo kay Alvin. Sa ilalim ng nasusunog na araw, ang pares ng mga kuko nito ay tila kumikislap na may matalim na ningning. Mamatay!
Ang puso ni Alvin ay tahimik na parang tubig na may malamig na tingin na nakatitig sa mga kuko ng agila. Sining sa pagguhit ng espada. Whoosh! Ang Violet Meteorite Flexible Sword ay tumangay ng walang pagpipigil. Tunog ang sigaw ng agila na tumatagos sa tainga, may halong kaba. Damn! Ang bilis naman nito. Si Alvin ay may pagtatakang ekspresyon habang ang Violet Meteorite Flexible Sword na kanyang itinuwid patungo sa agila ay hiniwa lamang ang isa sa mga kuko nito. Whoosh! Ang agila ay nagngangalit sa galit, pinapakpak ang kanyang mga pakpak habang ito ay gumagalaw upang umatake muli. Kahit na ipinadala ni Alvin ang Violet Meteorite Flexible Sword na tumusok sa dibdib nito, bago ito namatay, hindi pa rin ito napigilan ang pagsisikap na ihampas ang kanang pakpak nito patungo sa dibdib ni Alvin, na lumilikha ng isang nakakatalam na hanging huni. Mas malaking teleportasyon. Walang pag-aalinlangan, ipinakalat ni Alvin ang kanyang defensive martial skill. Bang! Ang malaking pakpak ay humampas sa dibdib ni Alvin. Nanginig ang katawan ni Alvin at may nalasahan ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay dumura siya ng isang subo ng dugo. Bagamat hinarang ng greater teleportation ang karamihan sa puwersa at ginamit pa ang kapangyarihan ng teleportation para itapon ang katawan ng agila sa malayo, bahagyang nasugatan pa rin ang mga panloob na organo ni Alvin dahil sa pagkabigla. Ang lakas ng agila na ito ay hindi mas mababa kaysa sa akin, halos maihahambing sa isang martial artist sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering. Nakaramdam ng pagkagulat si Alvin. Young Master, okay ka lang? Tama ba? Sa wakas ay naka-recover na rin ang dalaga. Natapakan niya ang mga puno ng kahoy at lumipad pagdating sa gilid ni Alvin. Young Master, nasugatan ka. Nang mapansin niya ang bakas ng dugo sa sulok ng bibig ni Alvin, naging malungkot ang ekspresyon ng dalaga. Ayos lang, konting sugat lang. Umiling si Alvin. Bahagyang kumirot ang puso niya habang iniisip iyon. Ang isang taong martial artist ay nangangailangan ng pagtaas ng yugto ng paglilinang ng isang martial skill upang mas mahusay na magamit ang kanilang lakas. Ngunit ang mga hayop tulad ng agila na mga ibong mandaragit sa tuktok ng kadena ng pagkain, na naninirahan sa kaligtasan ng kalikasan ng pinakamatibay, matagal na nilang pinakiramdaman ang kanilang sarili upang makakuha ng mga paraan upang lubos na magamit ang kanilang lakas. Ang pagpunit ng isang tigre o leopardo na buhay, paghuli ng isang sawa sa pamamagitan ng puwersa, lahat ng ito ay posible. Ang paraan kung saan inatake ng agila si Alvin kanina, sa mga tuntunin ng lakas ay maihahambing sa isang mastery stage na mataas ang grade na profound rank offensive martial skill na isinagawa ng isang martial artist sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering. Sa kabutihang palad, nagawa itong patayin ni Alvin sa tamang oras, na naging dahilan upang wala itong sapat na lakas upang ipagpatuloy ang pag-atake. Kung hindi, tiyak na nasaktan si Alvin. Young Master, lahat ng ito ay dahil walang silbi si Kelly. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga. Anong pinagsasabi mo? Napakatapang ng aking Kelly, pumapatay ng lobo sa una niyang pag-atake. Dahan-dahan lang, hindi mo ito mamadaliin. Inaliw siya ni Alvin. Bahagyang tumango ang batang babae, ang kanyang malinaw na mga mata ay naglalabas ng matatag na ekspresyon. Uminom ng grade 9 gold injury pill, dinala ni Alvin si Kelly habang patuloy silang umuusad ng dahan-dahan sa lupa. Nang umalis siya sa pamilyang Lysander ng Fresh Breeze Town, binigyan ni Grand Elder Highland si Alvin ng ilang grade 9 gold injury pills. Kasunod nito, sa buong paglalakbay nila, napansin ni Alvin na ang batang babae ay tila nakatapos ng metamorphosis sa ilang sandali. Kahit na pumapatay ng mga tigre o leopard, bahagyang magbabago ang kanyang ekspresyon, hindi na masusuka dahil sa pagkasuklam tulad ng dati. Ang pagiging matatag ng dalaga ay naging dahilan upang makaramdam ng kasiyahan si Alvin, ngunit sa parehong oras ay naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Young Master, maraming fog doon. Napatingin ang dalaga sa harapan. Ang kagubatan na ilang daang metro ang layo ay nababalot ng puting fog, na parang may suot na misteryosong maskara. Ito ang eksaktong dahilan kung paano nakuha ng Misty Forest ang pangalan nito. Iyon dapat ang inner area ng Misty Forest, ang lugar kung saan gumagala ang mga mabangis na hayop. Kelly, more or less tapos na tayo ngayon, kaya uwi na tayo at babalik tayo bukas.
Dinala ni Alvin at ng batang babae ang kanilang mga samsam habang naglalakad sila pabalik sa parehong landas tulad ng dati. Nang madaanan nila ang lugar kung saan pinatay ang mga lobo, napansin nilang naglaho na ang mga bangkay ng lobo, naiwan lamang ang tuyong dugo ng lobo. Malamang ay inaalagaan ng mga wolf pack. Sakay sa kanilang mga kabayo pabalik, papalubog na ang araw nang sa wakas ay nakabalik na ang mag-asawa sa Nag-Allen City. Matapos asikasuhin ang kanilang mga samsam sa Nag-Allen City, ipinagpalit ang mga ito sa halagang 1,300 dagdag na pilak, bumalik ang mag-asawa sa Lysander Clan Estate. Nang nasa harap na ng kanilang mga mata ang pangunahing pinto ng Lysander Clan, isang mahigpit na sigaw ang narinig mula sa kanilang likuran. Alvin! Tumigil si Alvin sa kanyang mga yapak. Nakilala niya ang may-ari ng boses. Islaw. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob pa rin si Islaw na lumapit at guluhin siya. Dahan daw ang lumingon, nakita ni Alvin si Islaw na nakatayo sa hindi kalayuan. Katabi niya ang isa pang kabataang nasa edad 18 taong gulang. Ang hitsura ng kabataan ay tila medyo katulad ng kay Islaw. Kuya, siya si Alvin. Dapat tulungan mo akong turuan siya ng leksyon, sabi ni Islaw sa mga kabataang nasa tabi niya. Matapos marinig ang kanyang sinabi, kumislap ang tingin ni Alvin habang hinuhulaan niya kung sino ang binata. Minsan na niyang narinig si Stacy na nag-uusap tungkol sa kanya. Si Islaw ay may kapatid na naging disipulo sa loob ng korte sa Clan Marshall Meet noong 1 taon. Si Enchong, kasalukuyang 18 taong gulang, ay pumasok sa core formation stage 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi talaga mali ang pagtawag sa iyo ng basura. Ngayon hindi mo na kayang talunin ang isang maliit na bata. Hindi ka ba nahihiya? Si Enchong ay hindi nagbigay ng kahit katiting na mukha sa kanyang sariling nakababatang kapatid. Nahihiyang ngumiti lang si Islaw. So ikaw ang bumugbog sa kapatid ko. Malamig na tiningnan ni Enchong si Alvin sa mapagpakumbaba na paraan. Kung ano man ang sinabi niya. Nagkibit balikat si Alvin. Bagaman basura si Islaw, kapatid ko pa rin siya ni Enchong. Ang pagkatalo mo sa kanya ay naging dahilan ng pagkawala ng mukha ko. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Ngumisi si Enchong. Sa kanyang puso, gayunpaman, siya ay bahagyang nabigla. Narinig niya mula sa kanyang nakababatang kapatid na kahit si Yuan ay hindi katugma sa kabataang ito. Ang kabataang ito ay 16 lamang. Ang isang 16 na taong gulang na ikawalong antas ng body tempering stage main clan disciple ay hindi isang bagay na kulang sa Lysander Clan. Ngunit walang makakatalo kay Yuan. Kung hindi ako nagkamali ng hula, bilang isang 18 taong gulang na disipulo sa loob ng korte, sasali ka sa Clan Marshall Meet kalahating buwan mula ngayon. Kung gusto mong tulungan ang iyong nakababatang kapatid at turuan ako ng leksyon, hindi mo kailangang mabalisa, nanliit ang mga mata ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya. Ang Marshall Meet ng Lysander Clan ay ang entablado para sa nakababatang henerasyon. Ang mga alagad ng Lysander Clan sa edad na 16 hanggang 18, kahit na sila ay mga alagad sa loob o panlabas na hukuman, lahat ay papayagang makilahok. Kapatid, huwag kang makinig sa kanya. Siya ay sadyang naantala, nagmamadaling sabi ni Islaw. Diretso si Alvin, nakatitig kay Enchong habang dahan-dahan niyang sinabi, tama ka, naantala ako. Inaamin kong hindi ako katapat mo ngayon, ngunit sa kalahating buwan, kung sino ang matatalo sa hindi pa kilala. Kawili-wili, tunay na kawili-wili. Kung ikaw ay nasa ikawalong antas ng yugto ng body tempering, sa kalahating buwan ay makakalusot ka sa 9 na antas. Gusto ko talagang makita kung ano ang iyong aasahan upang labanan ako kalahating buwan mula ngayon. Nanliit ang mga mata ni Enchong sa isang linya, nang hihinayang tumatawa habang tumalikod at umalis. Kuya! Nababalisa si Islaw. Nang mapansin ang malamig na tingin ni Alvin, bahagyang natatakot ang ekspresyon ni Islaw. Nagmamadali niyang inabutan si Enchong at umalis. Itong si Enchong ay eksakto tulad ng sinabi ni Stacy, nahuhumaling sa martial arts. Bahagyang ngumiti si Alvin. Young master, paano mo nalaman? Tanong ng dalaga sa tabi niya. Ang hitsura ng aking Kelly ay tulad ng isang bulaklak, ngunit sa katunayan ay hindi siya kumuha ng karagdagang sulyap. Kung hindi siya nahuhumaling sa martial arts, ano siya? Tumawa ng malakas si Alvin. Young master,
Tinutokso mo na naman ako. Agad namang namula ang dalaga. Sige, uwi na tayo. Hindi natin pwedeng hayaang maghintay ng matagal si nanay. Sa panahong umuwi sina Alvin at Kelly. Sa merkado ng kalakalan ng lungsod ng Nagalan. Magsisimula na ang clan martial meet ng 3 dakilang clan, at lahat ng body tempering pills ay nalinis na, napakales. Bumubulong sa sarili, isang kabataang nasa 16 na taong gulang at may berda na damit ang pumasok sa tindahan ng gamot sa ilalim ng panunood ng kanyang 2 nasa katanghaliang gulang na mga bodyguard. Young Master Dolan. Nang mapansin ng taong dumating, puno ng ngiti ang mukha ng manager. Mayroong 3 kolosay sa Nagalan City, ayon sa pagkakabanggit ay ang Lysander Clan, Lanten Clan, at Dolan Clan. Agad niyang nakilala ang taong ito. Ito talaga ang bunsong anak ng patriarch ng Dolan Clan. Manager, bigyan mo ako ng 3 set ng medicinal materials para pinuhin ang body tempering pills, sabi ng binata na may berda na damit sa manager. Bahagyang ngumiti ang manager habang nagtanong, Young Master Dolan, mayroon akong bagong batch ng medicinal liquid dito. Ang mga epekto nito ay kapareho ng body tempering pill, ngunit ang kakayahan nitong palakihin ang bilis ng cultivation ay doble kumpara sa body tempering pill. Interesado ka ba? 48. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain, bumalik si Alvin sa kanyang silid. Pagkatapos magbuhos ng 7 treasures body tempering liquid sa bath barrel, hinubad niya ang kanyang damit, umupo sa loob ng barrel, at pinaikit ang kanyang mata habang nagsimula siyang magtanim. 9 Dragons War Sovereign Technique, Spirit Serpent Form. Sakam na hinihigop ang nakapagpapagaling na lakas ng 7 treasures body tempering liquid, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang dugo sa kanyang katawan na unti-unting lumalakas habang ang kanyang katawan ay sumasailalim sa metamorphosis. Nang matapos niyang inumin ang 7 treasures body tempering liquid, iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Hindi pa rin ako nakakalusot. Sumimangot si Alvin. Nagtataka ang ekspresyon ng mukha niya. Sa nakalipas na kalahating buwan, sa bawat pagkakataong na-absorb niya ang 7 treasure body tempering technique, malinaw na naramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan habang ito ay sumasailalim sa metamorphosis. Ngunit sa tuwing nararamdaman niyang malapit na siyang makalusot, hindi niya magagawa. Maaaring ito ay may kinalaman sa paraan ng paglilinang ng isip ng Spirit Serpent Form. Curious na hinanap ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Mabilis siyang nakahanap ng sagot. FK. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang sarili na maglabas ng kahalayan. Ito pala ay ang baliw na Rebirth Martial Emperor ay nagdagdag ng dagdag na bagay sa kanyang sariling nilikha na 9 Dragons War Sovereign Technicus Spirit Serpent Form. Ayon sa kanyang teorya, kapag ang Spirit Serpent Form ay nilinang sa ika-9 na antas ng body tempering stage, ang lakas ng 3 sinaunang mammoth ay makakamit sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa katawang laman. Ang lakas ng 3 sinaunang mammoth ay 30,000 pounds. Si Alvin ay kasalukuyang nasa ika-8 antas ng yugto ng body tempering at may lakas na 7,000 pounds, 2,000 pounds na higit sa lakas ng isang karaniwang martial artist sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering. Ngunit sa ika-9 na antas ng body tempering stage, siya ay maaaring magkaroon ng lakas na 30,000 pounds. Ang isang ordinaryong martial artist sa ika-9 na antas ng body tempering stage ay mayroon lamang lakas na 10,000 pounds. Sa madaling salita, kapag nakapasok siya sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, magiging 3 beses siyang mas malakas kaysa sa isang average na 9th level body tempering martial artist. Ang lakas ng 3 sinaunang mammoth. Magagawa lamang ng isang ordinaryong martial artist ang ganitong uri ng lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa fleshly body at origin energy kapag naabot nila ang ika-2 antas ng core formation stage. Hindi katakataka na hindi ako makalusot. Ito ay talagang ang pambihirang kakayahan sa 9 Dragons War Sovereign Technicus Spirit Serpent Form. Dahil sa Spirit Serpent Form kung kaya't ang 7 treasures body tempering liquid ay patuloy na nagpapagana ng potensyal sa aking katawan, na lumilikha ng pundasyon para sa akin na matagumpay na taglayin ang lakas ng 3 sinaunang mammoths kapag nakapasok ako sa ika-9 na antas ng katawan. Tumawa ng mapait si Alvin. Hanggang kailan ako magtitiis hanggang sa umikot ang tubig? Kinabukasan ng madaling araw.
Nang lumabas siya sa kanyang silid, napansin ni Alvin na ang kanyang ina ay naghanda ng masaganang almusal. Nay, ano ang masayang okasyon? Bahagyang nagulat si Alvin. Alvin, mukhang kailangan mo talagang hayaan si Kelly na protektahan ka. Nakapasok si Kelly sa ika-9 na antas ng body tempering stage kagabi. Ipinikit ni Rosa ang kanyang malinaw na mga mata habang tinutokso siya. Talaga? Nagulat si Alvin. Young Master. Dahan daw ang lumabas ng kwarto niya si Kelly. Ang payat at matikas na batang babae ay tila nagdagdag ng kagandahan pagkatapos ng isang gabi. Kelly, mukhang kailangan mo na akong protektahan mula ngayon. Magiliw nang umiti si Alvin. Ang tagumpay ni Kelly ay isang bagay na inaasahan ni Alvin. Sa tulong ng 7 Treasures Body Tempering Liquid at ng Thunder Flame Peel, at ng likas na talento ni Kelly, hindi kakaiba para sa kanya na makalusot. Pagkatapos ng lahat, ang Frost God Sword Technique ay hindi kasing abnormal ng 9 Dragons War Sovereign Technique. Pagkatapos nilang mag-almusal, inabisuhan ni Alvin ang kanyang ina bago isama si Kelly nang umalis siya sa Lysander Clan Estate. Sa pagkakataong ito, binalak niyang magpalipis ng ilang gabi sa Misty Forest kasama si Kelly. Para makakuha ng tamang tempering. Kung napansin ko ang kakaibang anyo ng Spirit Serpent form ng 9 Dragons War Sovereign Technique, hindi sana ako nangako na lalabanan si Enchong kalahating buwan mula ngayon sa Clan Martial Meet. Habang papunta sa Misty Forest, si Alvin ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Inisip niya noong una na tiyak na makakalusot siya bago ang Clan Martial Meet. Sa oras na iyon, naisip niya na pagkatapos makapasok sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, magkakaroon siya ng humigit kumulang 15,000 pounds ng lakas, na maihahambing sa lakas ng isa at kalahating sinaunang mammoth. Kung ikukumpara kay Enchong, na nasa unang antas ng core formation stage, hihina lang siya ng ilang libong pounds. Kung umatake siya ng hindi inaasahan habang umaasa sa sword drawing arts, malaki ang tsansa niyang talunin si Enchong. Pero ngayon, ang ika-9 na antas ng body tempering stage ay malayo. Kung gusto niyang hayaan ang kanyang fleshly body na magkaroon ng lakas ng 3 sinaunang mammoth, kahit na sa tulong ng 7 Treasures Body Tempering Liquid, mangangailangan ito ng kalahating taon para matagumpay na maipon. Ito ay talagang tulad ng kung paano sinasabi nila huwag kumilos tulad ng iyong dakila o ikaw ay tamaan ng kidlat, Alvin ay napaungol sa sarili. Young Master, ano ito tungkol sa tamaan ng kidlat? Nagtataka namang tumingin ang dalaga. Wala. Napangiti si Alvin na nahihiya. Ang pagpasok sa Misty Forest sa pagkakataong ito ay hindi na katulad ng dati. Ang lahat ay tila madaling umunlad mula sa karanasan. Pagkatapos ng paglalakbay sa pangangaso ng mga ligaw na hayop, sa wakas ay dumating sina Kelly at Alvin malapit sa panloob na lugar ng mamba na kagubatan ng lumubog ang araw. Ang mga ligaw na hayop sa paligid ng lugar na ito ay medyo mabangis. Kung hindi dahil sa pagpasok ni Kelly sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, hindi magiging sapat ang pangahas ni Alvin na dalhin si Kelly sa kalaliman nito sa Misty Forest. Spirit Serpent Movement Technique. Sining sa pagguhit ng espada. Si Alvin ay parang espiritong ahas, at ang kanyang Violet Meteorite Flexible Sword ay parang dila ng isang makamandag na ahas. Sa tuwing sweep out, kikitil nito ang buhay ng isang mabangis na hayop. Malalim na rippling steps. Kung ikukumpara sa kakaibang pamamaraan ng paggalaw ni Alvin, ang figure ni Kelly ay tila mas maganda. Nang gabing iyon sa Misty Forest, natulog sa labas sina Alvin at Kelly. Bilang isang dating natatanging espesyalista sa armas, ang pagtulog sa labas ay kasing normal ng pagkain kay Alvin. Pero iba para kay Kelly. Hindi siya mapakali hanggang hiteng gabi nang sa wakas ay nakatulog siya habang nakikinig sa mga kwento ni Alvin. Nakaupo sa trunk ng puno, tinitingnan ng batang babae na mahimbing na natutulog, ang mga sulok ng Alvin curled up into a light smile. Hindi naman siguro masama ang buhay na ganito. Bukang liwayway ng ikalawang araw. May ilang ingay na pumasok sa tainga ni Alvin. 7 tao, 5 lalaki at 2 babae, ang papalapit sa malayo. Ang mga taong ito ay bata pa, lamang sa edad na 17 o 18.
Nang mapansin nila sina Alvin at Kelly, bahagyang nagulat sila dahil hindi nila inaasahan na may mga taong mas bata sa kanila na naglakas loob na magpalipas ng gabi sa Mamban. Isa pa, dalawa lang silang tao. Ang mga tingin ng 5 kabataan ay bumagsak kay Kelly, na naglabas ng bahagyang nagbabagang tingin. Nang tumingin ang 2 dalaga kay Kelly, naglabas ng inggit ang kanilang mga mata. Nang dumating silang 7 malapit kay Alvin, isang matangkad na kabataan ang nagtanong, dapat ba natin silang tulungan? Nababaliw ka na ba? Hindi ba ibig sabihin ng 2 pang tao ay kailangan nating magbahagi ng 2 pang bahagi? Isa lamang itong Black Python. Madali itong patayin sa pagtutulungan nating 7. Sabi ng isang maikling binata habang nakakunot ang noo. Oo, kung natatakot ka, hindi mo na kailangang sumama. Pwede tayong 6, sabi ng batang babae na naka-reveal na damit at natatakpan ng makeup ang mukha. Natahimik ang matangkad na binata. Dumaan silang 7 kina Alvin at Kelly, naglalakad patungo sa ibang lugar. Itim na sawa. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Hinahanap ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Black Python, isang mabangis na hayop na nag-evolve mula sa isang mabangis na hayop. Ang lakas nito ay maihahalin tulad sa isang core formation martial artist. Di umano, ang pugad ng itim na sawa ay may mga kayamanan na nabuo mula sa espiritong chi ng langit at lupa. Magkakaroon ng mga bihirang panggamot na materyales, o mga bihirang ores, o marahil kahit na mga bunga ng espiritu. Kelly, sundan natin sila at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa spur of the moment, kinuha ni Alvin si Kelly at sinundan ang 7 tao mula sa malayo. Mabilis na pumasok ang 7 tao sa inner area ng Misty Forest. Ang panloob na bahagi ng Misty Forest ay natatakpan ng hamog sa buong taon, na ginagawang maze ng fog ang buong kagubatan. Sa pagpasok nila sa loob na bahagi ng Misty Forest, unti-unting naging malabo ang mga figure ng 7 tao. Nawala ko sila. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot si Alvin. Bang! Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang tumunog sa malapit sa kaliwa. Tahimik na pumunta sina Alvin at Kelly patungo sa tunog. Ang nakita nila ay isang malaking, maraming kulay na tigre, na nakikipaglaban sa 7 tao mula noon sa isang bakanting bukid. Ang maraming kulay na tigre ay may napakalaking katawan, na higit sa isang ordinaryong ligaw na tigre, at ang lakas nito ay nasa unang antas ng yugto ng core formation, lubhang mabangis. 4 sa kanila ay nasa ika-9 na antas ng body tempering stage. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang manghuli ng itim na sawa. Sa pagtingin sa mga sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng 3 sa mga kabataan at isa sa mga batang babae, kumikibot ang puso ni Alvin. Sa wakas, sa pamamagitan ng pagbabayad ng presyo ng isa sa kanilang ika-9 na antas ng mga miyembro ng body tempering na nasugatan, tuluyang napatay ng 7 sa kanila ang malaking, maraming kulay na tigre. Matapos kolektahin ang mahalagang balahibo at iba pang bahagi ng maraming kulay na tigre, nagpatuloy silang 7. Sumunod sina Alvin at Kelly mula sa malayo. Sa wakas, sa harap ng isang malayong kuweba, huminto silang 7. Nasa loob ang itim na sawa. Dinala ni Alvin si Kelly at nagtago sa isang malapit na puno, na nanunood mula sa malayo. Mabilis na nakita ni Alvin ang isa sa 7 naghagis ng bato sa yungib. Agad, isang napakalaking figure ang lumipad palabas mula sa loob. Ito ay eksaktong isang napakalaking sawa na may ganap na itim na katawan. Mahigit 10 metro ang haba ng itim na sawa, may pares ng nagyayelong malamig at matutulis na mga mata, gumagalaw ang dila nito na parang kidlat. Gawin natin. Agad namang gumalaw ang mga figure nilang 7, diretsyong lumipad patungo sa itim na sawa at buong lakas na umatake. Whoosh! Gumalaw din ang itim na sawa, na parang nag-transform sa isang kidlat ng itim na kidlat. Bumunot ang buntot nito at pinaalis ang isang kabataan. Bumagsak ang binata sa lupa at nawala ng malay. Biglang sumigaw ang matangkad na kabataan, hindi maganda. Ang itim na sawa na ito ay hindi lang nasa unang antas ng core formation stage. Ang batang babae na may makapal na makeup ay tumingin sa may hawak na espada habang sumisigaw siya sa isang maisla na boses, "Dong, butas mo ang mahina nitong lugar. Kayong mga lalaki, hawakan mo siya sandali."
Sigaw ng kabataang may hawak ng espada sa mahinang boses habang nagsimulang maghanap ng pagkakataon. Ngunit ang bilis ng itim na sawa ay hindi nila maihahambing sa. Mabilis na kinagat ang ulo ng isa pang kabataan ng dagwang bibig ng itim na sawa. Ang buong eksena ay tila hindi kapani-paniwalang madyugo. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Ngunit si Kelly sa tabi niya ay may kakilakilabot na maputlang ekspresyon at ang kanyang maselang figure ay nanginginig. Young Master, dapat ba natin silang tulungan? Bakas ng awa ang mga mata ni Kelly. Kung tutulong tayo sa kanila, baka hindi sila payag, o baka isipin pa nga nila na gusto natin ng bahagi ng mga nasamsam. Umiling si Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sa tulong ng natitirang 5 taong lubos na lumaban, ang kabataang may espada ay kalaunan ay nakahanap ng pagkakataon at tinusok ang mahinang punto ng itim na sawa. Pero parang medyo off target. Bang! Ang itim na sawa ay ganap na nagngangalit. Ang natitirang 5 ay maaaring nakagat hanggang mamatay o pinalipad ng buntot ng sawa. Hanggang sa nakahiga doon ang huling tao na walang buhay, saka lang tuluyang bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng itim na sawa, na naglalabas ng lungkot ang mga mata nito. Whoosh! Whoosh! Bumagsak sina Alvin at Kelly sa lupa, umani ng mga gantimpala sa gastos ng naunang 7. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang itim na sawa na nagtaas ng ulo at tumingin sa kanya. Talagang naglalabas ng nagmamakaawang ekspresyon ang mapupusok nitong mga mata. Ha! Si Alvin ay natulala. Biglang nagtaas ng ulo ang itim na sawa at lumingon sa kuweba sa likod nito. Ipinilig nito ang ulo na parang nagmamakaawa. Nang makapasok siya sa kuweba ay naunawaan ni Alvin kung ano ang ipinamamakaawa sa kanya ng itim na sawa. Sa loob ng kuweba, bukod sa 3 espiritong prutas na nakasabit sa 2 kakaibang halaman, ay may 2 bahagyang bitik na itlog ng ahas na mapipisa anumang oras. Sa 3 bunga ng espirito, 2 ang pareho, samantalang ang iba pang mas malalaking espiritong bunga ay bahagyang naiiba. Ito ay isang dark spirit fruit. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa kanyang isipan. Sa pagtingin sa bahagyang malaking pulang bunga ng espirito, ang puso ni Alvin ay nanginig at ang kanyang mukha ay naging ganap na pula. 49. Dark Spirit Fruit, kahit nasa 2 buhay ng Rebirth Martial Emperor, narinig na niya ito ngunit hindi pa siya nakakita ni isa. Ipinapakita lang nito kung gaano kabihira ang Dark Spirit Fruit. Kung ang Dark Spirit Fruit ay kumonsumo ng isang ordinaryong tao, ito ay maglalaan sa tao upang agad na kumpletuhin ang kanyang body tempering, na magbibigay daan sa kanila na makapasok sa 9 na antas ng yugto ng body tempering sa loob ng 3 buwan. Ito ay talagang makalangit. Dahil sa uniqueness ng Spirit Serpent form ng 9 Dragons War Sovereign Technique, hindi pa rin ako nakakalusot. Siguro ito na ang magiging turning point para sa akin. Humugot ng malalim na hininga, dahan-dahang pinigilan ni Alvin ang pananabik sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang kanyang swerte. Napakalaki talaga ng kaaya-ayang sorpresang ito. Tulad ng para sa iba pang 2 dark violet na espiritong prutas, sila ay napakabihirang mga espiritong prutas din. Violet Thorned Fruit. Isang uri ng lubhang nakakalaso na bunga ng espirito. Kung kakainin ng isang tao, ito ay magdudulot ng agarang kamatayan. Ngunit kung kainin ng isang makamandag na mabangis na hayop, ito ay magiging isang gamot na pampalakas para dito. Young Master, ingatan natin sila. Walang kamalay-malay na kinuha na ng dalaga sa kanyang kamay ang 2 itlog ng sawa na kasing laki ng kamao. Nakatingin siya kay Alvin ng may pag-asa. Dahil patay na ang kanilang ina, iuwi na natin silang 2. Tumango si Alvin. Halatang hinog na ang violet thorned fruits. Ang dahilan kung bakit hindi pa ito natupok ng itim na sawa ay marahil ay dahil ito ay nag-iingat para sa kanyang 2 supling. Pagkatapos mamitis ng violet thorned fruits at ang dark spirit fruit, umalis sina Alvin at Kelly sa kuweba. Hindi iniwan ng tingin ni Kelly ang 2 itlog ng sawa sa kanyang mga kamay. Ang kanyang malinaw na mga mata ay napuno ng makain ng kinang. Kelly, hintayin mo ako dyan.
Naglakad si Alvin sa harapan ng isang hinimatay na kabataan. Nadama ng kanyang mga sensitibong pandama ang pinigilan na layunin ng pagpatay na ibinubugo mula sa kabataan. Isang layunin ng pagpatay na nakadirekta sa kanya. Tumigil ka na sa pag-arte, nawalan ka ng hininga, sabi ni Alvin sa mahinang boses, at sa sandaling ang mga mata ng kabataan ay naglabas ng takot na ekspresyon, ang kanyang violet meteorite flexible sword ay tahimik na tumusok sa puso ng kabataan. Sa simula, hindi inaasahan ni Alvin na siya ay makakabangga sa ganoong bagay. Kaya't siya at si Kelly ay hindi nagpalit ng kanilang mga damit na may tuktok ng Lysander clan. Ngayon, tanging sa pagkamatay ng kabataang ito ay maiiwasan niya ang anumang gulo sa hinaharap. Bilang dating espesyalista sa armas, alam na alam ni Alvin ang malisyoso ng puso ng isang tao. Naroon din ang katotohanan na ang kabataan ay nagpakita ng intensyong pumatay sa kanya. Matapos umikot, napansin ni Alvin na 4 sa 7 ang napatay ng itim na sawa. Dagdag pa sa kakapatay niya, 2 pa ang buhay. 2 napakahinang hangarin ng pagpatay ang hindi malinaw na naramdaman. Halatang gising sila pero nagkunwaring nahimatay. Sa katahimikan ng paligid, bahagyang gumalaw ang mga tenga ni Alvin habang malinaw niyang narinig ang mabilis at kinakabahan nilang paghinga. Ang isa pang 2 hampas ng espada ay direktang tumama sa kanilang mga puso. Matapos tapusin ang iba pang 2, nakolekta ni Alvin ang mas mahahalagang samsam na mayroon sila. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang bangkay ng itim na sawa bago sumuko sa pag-iisip na putulin ito, pagkatapos ay dahan-daang naglakad si Alvin patungo kay Kelly. Makalipas ang kalahating oras. Nanginginig ang katawan ng pandak at matipunong binata na dapat ay tinusok sa puso ni Alvin. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, pagkatapos ay hirap na hirap siyang nagtanggal ng isang tabletang panggamot sa kanyang bulsa at nilunok iyon. Pagkatapos ng maikling panahon, tuluyang tumigil ang dugong umaagos mula sa dibdib ng pandak at matipunong binata. Lysander Clan. Miyembro ng Lysander Clan ng Nag-Allen City, malamang na hindi mo akalain na ang puso ko ay natural na nakahilig sa gilid. Ang pandak at matipunong binata ay nagpumiglas sa pag-upo, ang kanyang ekspresyon ay lubhang malungkot. Dahil ang kanyang puso ay nakakiling sa gilid, kaya niyang panatilihin ang kanyang buhay. Biglang parang may napansin, ang maikli at matipunong mukha ng binata ay napalitan ng takot habang nagmamadaling tumakas. Pagkatapos niyang tumakas, isang napakalaking figure ang gumalaw ng 1,000 metro sa isang iglap at biglang bumaba, lahat habang naglalabas ng kakaibang dagandong na puno ng galit. Nag-Allen City, Dolan Clan Estate. Sa isang malawak at marangyang patio, lumabas ang kabataang nakaberda. Parang balisa ang ekspresyon niya. Ang 6 Treasures body tempering liquid na iyon ay halos makadyos. Batay sa aking kasalukuyang antas ng cultivation, ang pagkonsumo ng body tempering pills ay mangangailangan ng hindi bababa sa 5 araw ng pagkonsumo upang makamit ang isang pambihirang tagumpay, ngunit ang sumasailalim sa medicinal bath sa 6 Treasures body tempering liquid na iyon ay mangangailangan lamang ng 2 araw ng pagsipsip bago ako makalusot. Ang kabataang nakasuot ng berde na damit ay dinala ang kanyang 2 bodyguard nang umalis siya sa Dolan Clan at dumating sa trade market. Manager, bigyan mo ako ng isa pang 100 bahagi ng 6 Treasures body tempering liquid. Ang kabataang nakasuot ng berde na damit ay pumasok sa tindahan ng gamot at direktang ipinahayag ang kanyang mga pangangailangan. Nang mapansin ng manager ng tindahan ng gamot ang mga kabataang may berde na damit na nagmamadali, naisip niya na ang 6 Treasures body tempering liquid ay walang silbi at ang kabataan ay dumating upang sirain ang reputasyon ng kanyang tindahan. Pero hindi niya akalain na sasabihin ito ng kabataan. 100 bahagi. Nanginginig ang puso ng manager. Young Master Dolan, natatakot ako na imposible ito ngayon. Hindi ko pa rin pinupunan ang aking stock. Paano kung 2 araw mula ngayon? Tumawa ng mapait ang manager. Talagang nagtataka ako kung ano ang iniisip mo. Napakahusay na likidong panggamot at hindi ka naglagay muli ng dagdag na stock. Ito ay 5,000 pilak bilang deposito. Pupunta ako upang kunin ito sa loob ng 2 araw.
Kumunat ang noo ng binata na may burden na damit, pagkatapos ay ibinaba niya ang 5,000 pilak bago umalis sa malalaking hakbang. 2 araw. May distressed expression ang manager. Casual lang niyang binanggit ang oras kanina, at hindi niya alam kung kailan babalik ang Lysander Clan Youth. Ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Kung alam niya ng mas maaga, makakakuha siya ng mas maraming Six Treasures Body Tempering Liquid mula sa kabataan. Manager, anong nangyari? Bakit ang distressed na mukha? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Agad na kuminang ang tingin ng manager, na para bang natagpuan niya ang kanyang tagapagligtas. Mabilis siyang pumunta para batiin ang tao. Ang taong dumating ay talagang si Alvin. Matapos umalis sa pugad ng itim na sawa, bumalik sila ni Kelly sa Nag-Allen City. Una nilang pinuntahan at inasikaso ang mga samsam sa kanilang paglalakbay, ipinagpalit ito ng 3,000 pilak. Pagkatapos, sa isang kapritsyo, gusto niyang malaman kung paano ang takbo ng benta ng Six Treasures Body Tempering Liquid, kaya pumunta siya sa tindahan ng gamot. Manager, ikaw. Tumingin si Alvin sa medyo discomposed na manager na may nagtatakang ekspresyon. Customer, nabente na ang Six Treasures Body Tempering Liquid na ibinebenta mo sa aking tindahan. Ang manager ay kumuha ng 1,000 pilak at pinasa ito kay Alvin sa medyo nabalisa na paraan. Bahagyang ngumiti si Alvin habang nagtanong, kung gayon, manager, kailangan mo pa ba ng stock ngayon? Oo. Gusto ko hanggat kaya mo akong ibigay. Nagmamadaling sabi ng manager, na tila takot na putulin ni Alvin ang kanyang supply. Mayroon ka bang hindi ginagamit na kwarto dito? Tanong ni Alvin sa manager. We do, customer. Kailangan mo. Napatulala ang manager. Oo, plano kong mag-concoct ng medicinal liquid dito mula ngayon. Tumango si Alvin. Naghihigpit ang mga mag-aaral ng manager habang nagtatakang nagtanong, customer, ikaw ang gumawa ng Six Treasures Body Tempering Liquid. Ito ay isang panggamot na likido lamang. Mayroon bang anumang dahilan para matuwa ng labis dito? Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Napaawang ang sulok ng bibig ng manager. Iniisip niya kung sinasadya ba iyon ng kabataang nasa harapan niya. Isang panggamot na likido na maaaring lubusang magtagumpay laban sa body tempering pill, isa ba itong ordinaryong likidong panggamot? Dahil nandito na ako ngayon, maghanda ka na ng mga gamot para sa akin. Magtitinda ako ng ilan para sa iyo. Ayon sa kahilingan ni Alvin, mabilis na natapos ng manager ang paghahanda ng lahat. Nakatingin sa tambak ng murang mga gamot sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tumingin sa malaking lalagyan sa silid, nagsimulang manginig ang mga sulok ng bibig ng manager. Ayon sa mga proporsyon na ito, ang halaga ng paggawa ng Six Treasures Body Tempering Liquid ay halos balewala. Kung mapupuno ang malaking crock na ito hanggang sa mapuno, makakapagdulot ito ng humigit kumulang 2,000 na bahagi ng Six Treasures Body Tempering Liquid, tama ba? Nang ihahanda na nina Alvin at Kelly ang mga panggamot na materyales, pinigilan ng manager ang pagkabalisa sa kanyang puso habang siya ay walang kamalay-malay na umalis sa nakakulong na silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Sa tulong ni Kelly, sa wakas ay natapos ni Alvin ang paggawa ng malaking crock na puno ng Six Treasures Body Tempering Liquid sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at bumalik sa tindahan ng gamot. Manager, guguluhin kita na hatiin sa mga bahagi ang Six Treasures Body Tempering Liquids. Bahagyang ngumiti si Alvin sa manager. Saglit na pumasok ang manager sa maliit na silid bago lumabas muli na may kumikinang na mukha. Iginagalang na customer, ang malaking crock na iyon ng Six Treasures Body Tempering Liquid ay hindi bababa sa 2,000 portions. Paano kung babayaran kita ng silver para sa 2,000 portions ngayon, at aayusin natin ang pagkakaiba mamaya? Tanong ng manager. Okay, tungkol sa halaga ng mga natupok na materyales na panggamot, ibawas lang ito sa mga dagdag na bahagi. Tumango si Alvin nang matanggap niya ang mga silver bill mula sa manager. 200,000 pilak sa mga perang papel na dama mabigat kapag hawak ito. Hindi na kailangan.
Ang mga panggamot na materyales na iyon ay hindi nagkakahalaga ng 1,000 pilak na pinagsama, kunin mo na lang bilang regalo mula sa akin. Napaka-perceptive ng manager sa paraan ng pagharap niya sa sitwasyon. Kung noon pa man at may nakapagsabi sa manager na ang mga medicinal materials na hindi man lang nagkakahalaga ng 1,000 pilak ay maaring gawing medicinal liquid na nagkakahalaga ng 220,000 silver, hindi siya maniniwala kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Ngayon na ang mga katotohanan ay inilatag na mismo sa kanyang mga mata, kailangan niyang paniwalaan ito. Manager, dahil prangka ka, tatanggapin ko. Paano ito? Maaari mong dagdagan ang presyo ng 6 Treasures Body Tempering Liquid. Ang bottom line ko ay 80% para sa akin at 20% para sa iyo. Matalim na tiningnan ni Alvin ang manager. Salamat, customer. Huminga ng malalim ang manager. Alam niyang mula nang sumuko ang kabataan, natural na mababago niya ang presyo ng 6 Treasures Body Tempering Liquid. Uye, bago matapos ang ating Lysander Clan Martial Meet, hindi na ako babalik dito, kaya mas mabuting huwag mong ibenta ang lahat ng 6 Treasures Body Tempering Liquid sa loob ng ilang araw. Mas mahalaga ang mga mahahalagang bagay. Manager, matalino kang tao. Matapos sabihin ang isang huling bagay sa manager, at sa ilalim ng gulat na tingin ng manager, bumalik sina Alvin at Kelly sa Lysander Clan Estate. Young Master, hindi ko akalain na ganoon kadaling kumita ang pilak. Bahagyang namula ang mukha ni Kelly dahil medyo na-excite siya. Haha. Kelly, hindi lahat ng tao ay may ganitong kakayahan na kumita ng pera tulad ng iyong Young Master. Tumawa ng malakas si Alvin. Sa buong Cloud Continent, malamang na siya lang at ang Grand Elder ng Lee family ang nakakaalam kung paano gumawa ng 6 Treasures Body Tempering Liquid. Samantalang siya lang ang nakakaalam kung paano gumawa ng 7 Treasures Body Tempering Liquid. Matapos umuwi at batiin ang kanyang ina, si Alvin ay nagmamadaling bumalik sa kanyang silid at kinain ang Dark Spirit Fruit. Kaagad, naramdaman ni Alvin ang mainit at walang hangganang lakas ng gamot na pumupuno sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lifeblood ay lumalakas ng mabilis, at ang kanyang laman na katawan ay sumasailalim sa isang metamorphosis sa buong bilis. Sa looban. Kelly, anong uri ng itlog ito? Sa pagtingin sa dalawang itlog ng sawa na inilagay ni Kelly sa mesa, curious na tanong ni Rosa. Madam, ito po ay mga black python egg. Ngumiti si Kelly. Itim na sawa. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Rosa. Siyempre alam niya ang uhaw sa dugo na mabangis na hayop, itim na sawa. Kelly, anong nangyari? Tanong ni Rosa. Masunuring sinabi sa kanya ni Kelly ang nangyari sa paglalakbay nila ni Alvin. Kaya mukhang nakinabang kayong dalawa ng husto sa paghihintay na mahulog ito sa inyong kondangan. Tumawa si Rosa. Madam, hindi gumawa ng hakbang ang Young Master para iligtas sila. Hindi ba maganda iyon? Namumutla ang kanyang pink at maliit na bibig, kinusot ni Kelly ang kanyang malinaw na mga mata habang nakatingin kay Rosa. Bagamat walang sinabi si Kelly sa harap ni Alvin, sa kanyang puso, medyo nahirapan siyang maging komportable. Sa kanyang dalisay at simpleng mundo, naramdaman niya na dapat sana ay tinulungan nila ang mga kabataan at dalagang iyon sa pangangaso at pagpatay sa itim na sawa. Kelly, sa tingin ko ay wala namang ginawang masama si Alvin sa bagay na ito. Not to mention na baka nasugatan ka ng itim na sawa, kahit na tinulungan mo talaga silang patayin ang itim na sawa, baka nagsanib sanhi sila para harapin kayo ni Alvin para makuha ang mga kayamanan na binabantayan ng itim na sawa. Mitigang at malumanay na gumabay si Rosa. Higit pa ang naranasan niya kaysa kay Kelly at sa gayon ay alam niya ang kasamaan ng puso ng isang tao. Para sa kapakanan ng mga kayamanan, ang mga kamag-anak na pumapatay sa isa't isa ay matatagpuan sa lahat ng dako, pabayaan ang mga estranghero. Hindi masyadong inisip ni Kelly ang tungkol doon. Makikinig si Kelly sa Young Master sa hinaharap. Bahagyang tumango si Kelly habang unti-unti siyang nakakaramdam ng kagaanan. Mula sa sandaling ito, hinding-hindi na magdududa si Kelly sa alinman sa mga desisyon ni Alvin sa hinaharap. Sa kanyang mundo, si Alvin ang langit. Siya ang lahat. 50.
Sa pagsikat ng madaling araw, sumikat ang araw sa silangang kalangitan. Naka-crossleg na si Alvin sa kanyang kama sa madaling araw, patuloy na nililinang at tinatanggap ang nakapagpapagaling na lakas ng Dark Spirit Fruit. Mula nang ubusin ang Dark Spirit Fruit 2 araw na ang nakakaraan, 20% na lang ang naasimilasyon ni Alvin ng nakapagpapagaling na lakas ng Dark Spirit Fruit. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Alvin ang kanyang dugo at laman na katawan na sumasailalim sa isang metamorphosis. Ang pakiramdam na ito ay napakalinaw. Lumabas si Alvin sa kanyang silid habang iniisip niya sa kanyang puso, sana ay maayos kung makapasok sa ika-9 na antas ng body tempering stage bago ang Clan Marshall meet. Alvin, nabalitaan ko na ang pagpaparehistro ng Clan Marshall meet ay magsisimula ngayon at magpapatuloy sa loob ng 3 araw. Dalhin mo si Kelly at magparehistro pagkatapos mong kumain, sabi ni Rosa kay Alvin habang nag-aalmusal sila. Okay. Pagkatapos ng kanilang almusal, isinama ni Alvin si Kelly habang siya ay umalis. Kinusot-kusot ng batang babae ang kanyang malinaw na mga mata habang dahan-daang sinabi, "Young Master, narinig ko mula kay Sister Stacy na ang mga disipulong uusad sa ilang nangungunang ranggo ay makakakuha ng mga premyo sa taunang Marshall meet ng clan." Oh! Sabi niya anong prizes. Medyo na-curious si Alvin. Sinabi ni Big Sister Stacy na ang kampyon noong nakaraang taon, isang inner court disciple, ay nakakuha ng 300 taong gulang na bloodling Z. Young Master, isang 300 taong gulang na bloodling Z ay dapat na mas mahalaga kaysa sa isang 50 taong gulang na bloodling Z, tama ba? Tanong niya. 300 taong gulang na bloodling Z. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Kelly, ganito ang sasabihin ko. Ang 50 gramo ng 50 taong gulang na bloodling Z ay nagkakahalaga ng 1,000 pilak. 50 gramo ng 300 taong gulang na bloodling Z ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 pilak, at kahit na sa presyong ito, malamang na wala sa merkado. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Marshall Emperor, alam ni Alvin ang halaga ng isang 300 taong gulang na bloodling Z. Ang bloodling Z sa mga tindahan ng gamot ay karaniwang nasa 50 taong gulang na marka, at ang 100 taong gulang na bloodling Z ay bihira. Ang isang 300 taong gulang na bloodling Z ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 para sa 50 gramo lamang, maihahambing sa 10 libra ng 50 taong gulang na bloodling Z. Ang isang 300 taong gulang na bloodling Z ay titimbang man lang ng 100 gramo, at nagkakahalaga ng higit sa 20,000 pilak. Kung ang isang 300 taong gulang na bloodling Z ay direktang durog at natupok, isang 50 gramo lamang ay maihahambing sa 5 libra ng 50 taong gulang na bloodling Z sa mga tuntunin ng mga epektong panggamot. Gayunpaman, ang nakapagpapagaling na lakas ng 5 libra ng 50 taong gulang na bloodling Z ay mangangailangan ng isang ordinaryong tao na gumugol ng isang buong taon upang mag-assimilate. Samantalang ang isang 300 taong gulang na bloodling Z ay iba. Ang lakas nitong nakapagpapagaling ay maaaring ganap na ma-assimilated sa loob ng 1 buwan. Kung ang una ay inihambing sa isang tractor, kung gayon ang huli ay magiging isang rocket. Mahal kaya? Bahagyang bamuka ang cherry lips ng dalaga, halatang gulat na gulat. Kung ang premyo sa pagkakataong ito ay isang 300 taong gulang na bloodling Z din. Ang puso ni Alvin ay kumikibot at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nagbabagang tingin. Kung gayon, determinado siyang makuha iyon. Kung mayroon siyang 300 taong gulang na bloodling Z, makakagawa siya ng mas mahusay na mga likidong panggamot at mapapabilis ang pag-unlad ng kanyang defensive martial skill ng malaki. Mabilis na nakarating sina Alvin at Kelly sa lugar ng pagpaparehistro. Dumadaloy ang daloy ng mga tao. Pagkatapos pumila ng ilang sandali, ilang inside information ang pumasok sa tainga ni Alvin. Hayaan mong sabihin ko sa inyo, ang mga disipulong makapasok sa nangungunang 10 sa Clan Marshall meet ngayong taon ay hindi lamang makakapasok sa ikatlong palapag ng Marshall Repository Pavilion at pumili ng mataas na grado ng Profound Rank Martial Skill, makakakuha din sila ng 300 taong gulang na bloodling Zs at 10,000 disciple, sabi ng isang Meister Court. Wala pang balitang lumabas hanggang ngayon. Paano mo nalaman?
Kaagad, may mga nagduda sa kanya. Hey! Hindi ninyo alam ito, ngunit ang manugang ng kapitbahay ng aking pinsan ay isang disipulo sa loob ng korte. Siya ang hindi sinasadyang nakarinig ng talakayan ng ilang elder. Kampante namang tumawa ang alagad sa labas ng court kanina. Ano ang premyo para sa nangungunang tatlo? Tanong ng isa pang tao. Ang mga premyo para sa nangungunang tatlo ay halos katulad noong nakaraang taon. Bukod sa pagpasok sa ikatlong palapag ng Martial Repository Pavilion at pagpili ng dalawang high-grade na profound rank martial skills, makakakuha din sila ng 200 taong gulang na Blood Lindsay at 30,000 silver. Paano ang champion? Ang kampyon, bukod pa sa pagpili ng 3 high-grade profound rank martial skills, ay makakakuha ng 350 taong gulang na Blood Lindsay at 100,000 pilak. O aking Diyos, 350 taong gulang na si Blood Lindsay. Ang premyo para sa kampyon noong nakaraang taon ay isang 300 taong gulang na Blood Lindsay, at nakakagulat na, hindi ko inaasahan na ang premyo sa taong ito para sa kampyon ay magiging mas mahusay. Narinig ko ang kampyon noong nakaraang taon, si Li Feng, na ginamit ang 300 taong gulang na Blood Lindsay at nilinang ang kanyang mataas na grado ng profound rank martial skill sa mastery stage ng sabay-sabay. Sa mga kabataang wala pang 20 taong gulang sa clan sa kasalukuyan, nang hindi gumagamit ng armas, walang sino man ang makakalusot sa kanyang depensa. Oo, si Li Feng ay isang bihirang henyo ng aming Lysander clan, at siya ay 19 na taon pa lamang. Nang marinig ang talakayan sa kanyang paligid, nanliit ang mga mata ni Alvin. 350 taong gulang na Blood Lindsay. Kung makukuha niya ito at gagawing panggamot na likido, ito ay higit pa sa sapat para tulungan siya, si Kelly, at ang kanyang mga defensive martial skills ng kanyang ina na makapasok sa mastery stage. Kung makakapasok ako sa ika-9 na antas ng body tempering stage bago ang clan martial meet, hindi imposibleng maging kampyon. Humugot ng malalim na hininga, si Alvin ay nagpasya sa kanyang puso na gawin ang lahat. Walang pag-iingat sa pagsisikap na makalusot. Ang clan martial meet ay limitado sa mga alagad ng Lysander clan sa pagitan ng edad na 16 at 18. Kapag ang isa ay naging 19, maituturing itong umalis sa saklaw ng terminong kabataan, at sila ay tatawaging binata. Pinaghihigpitan nito ang pagsali sa clan martial meet. Ayon sa alam ni Alvin, sa loob ng korte, ang mga disipulo sa edad na 18 ay halos nasa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, at ang ilan ay nakatuntong na sa yugto ng core formation. Maliban na lang kung makapasok siya sa ika-9 na antas ng body tempering stage, magiging napakahirap makipagkompetensya sa kanila. Sa kalaunan, turn na nina Alvin at Kelly. Sa registration site, nagparehistro silang dalawa at kanya-kanyang number card. Si Alvin ay numero 77. Si Kelly ay numero 78. Ang Nag-Allen City Lee Family Main Clan ay may populasyon na halos 10,000. Ang mga disipulo ng kabataan sa pagitan ng edad na 16 hanggang 18 ay umabot sa halos 300 katao. Bukod sa isang bahagi ng mga alagad sa loob ng korte, ang mga alagad sa panlabas na hukuman na nakamit ang pamantayan para sa pagpaparehistro ay umabot din sa mahigit 200 katao. Para sa unang round ng clan martial meet, ang mga disipulo sa loob ng court ay nakakuha ng bye sa ikalawang round, samantalang ang mga alagad sa labas ng court ay makikipagkompetensya para sa 30 placement upang direktang maging mga alagad sa loob ng court. Ang pagsisimula ng ikalawang round ay magiging tunay na matinding pakikibaka. Ang pagpapasya sa nangungunang 10, nangungunang 3, at maging ang kampyon. Nanalo ng walang kapantay na karangalan at mapagbigay na mga premyo. Ang unang round ng clan martial meet competition ay magsisimula pagkatapos ng 10 araw. Sa susunod na 10 araw, bukod sa pagkain at pagtulog, halos palaging nililinang ni Alvin ang 9 Dragons War Sovereign Technique. Sumisipsip ng 7 Treasures Body Tempering Liquid sa sukdulan, desperadong na asimilasyon ang Dark Spirit Fruits na nakapagpapagaling na lakas. Para sa kapakanan ng 350 taong gulang na Blood Lindsay, talagang lalabas si Alvin sa pagkakataong ito. Bukas na ang clan martial meet, pero hindi pa rin ako nakakalusot hanggang ngayon. Luckily,
After the first round, magsisimula na lang ang second round after 3 days. Sa lakas ko ngayon, hindi naman talaga challenge ang pagpasok sa top 30 ng Outer Court Disciples sa first round. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Alvin. Sa nakalipas na 10 araw, bukod sa paglilinang, narinig ni Alvin ang ilang chismis mula kay Kelly. Ang Six Treasures Body Tempering Liquid ay lubusang sumikat. Nababaliw na ang Nagalan City dito. Ang pinakatinalakay ng mga alagad sa labas ng korte ng Lysander clan ngayon ay ang Six Treasures Body Tempering Liquid. Kung bibilhan sila ng mga magulang ng sino man ng Six Treasures Body Tempering Liquid, maaakit ito ng paninibugho at inggit ng maraming alagad sa labas ng korte. Kasabay ng pagdating ng Clan Marshall Meets ng 3 dakilang clans ng Nagalan City, hindi natugunan ng supply ng Six Treasures Body Tempering Liquid ang demand. Ang mga taong walang naipon na kayamanan sa kanilang mga tahanan ay manghihiram ng pera upang makabili ng ilang Six Treasures Body Tempering Liquid para sa kanilang mga anak. Naapektuhan ng Clan Marshall Meets ang buhay ng marami. Kung ang isang tao ay hindi maaaring maging isang alagad sa loob ng korte sa edad na 19, ang kanilang buhay ay tiyak na magwawakas ng walang anumang mga nagawa. Bilang isang magulang, walang aasa na harapin ito ng kanilang mga anak. Siyempre, pinahintulutan ng Six Treasures Body Tempering Liquid ang maraming 18 taong gulang na mga alagad sa labas ng korte na makamit ang higit pang tagumpay bago ang Clan Marshall Meet, na nagpapataas ng kanilang mga pagkakataong umabant upang maging isang disipulo sa loob ng korte. Ang mga halimbawang ito na malinaw para makita ng lahat ay naging dahilan upang makaranas ng pagtaas ng presyo ang presyo ng black market ng Six Treasures Body Tempering Liquid sa 3,000 silver bawat bahagi. Isang grupo ng mga baliw. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Alvin na mamangha. Mapalad na matagal na niyang sinabi sa manager ng tindahan ng gamot na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. O kung hindi, kung may nakakaalam na siya ang gumawa ng Six Treasures Body Tempering Liquid, hinding-hindi siya makakakuha ng kahit katiting na kapayapaan. Sa isang malawak na patio ng Lysander clan. Whoosh! Isang napakabilis na figure ang pumasok sa kakaibang bilis. Lumipad ang figure na parang nag-transform sa isang bugzo ng hangin. Huminto ang figure at nagpakita ng sarili. Ito ay isang kabataan sa paligid ng edad na 17. Ito ay tiyak na si Yuan. Haha! Mabuti! Yuan, ang iyong unfettered steps ay sa wakas ay nakapasok na sa mastery stage. Sa pamamagitan nito, bukod kay Floyd, walang sinuman sa outer court ang maaaring maging katapat mo. Kahit na makapasok sa top 10 nanograms Clan Marshall Meet ay hindi imposible. Tumawa ang isang medyo may edad na lalaki na nakatayo sa gilid. Tiyak na papasok ako sa top 10 nanograms Clan Marshall Meet. Kung makakakuha ako ng 100 taong gulang na Blood Lindsay, ang aking golden bell cover ay makakatuntong sa mastery stage ng mas maaga. Ang mga mata ni Yuan ay kumikislap, nagpapakita ng walang katulad na kumpiyansa. Mabilis na sumilay sa kanyang isipan ang isang matayog na figure ng binata. Alvin. Noong nakaraan, ang aking diskarte sa paggalaw ay mas mababa kaysa sa iyo, na nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng mas mataas na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking unfettered steps ay nalinang na sa mastery stage. Tiyak na matatalo kita at walang awang ipapahiya. Unfettered steps, isang middle grade profound rank movement kapag nilinang sa mastery stage, ang bilis nito ay hindi magiging mas mababa sa spirit serpent movement technique ni Alvin. Sa isang medyo masikip na patio. Whoosh! Isang nagyayelong malamig na espadang kumikinang ang lumipad na sinamahan ng higit sa 10 sword after images. Para bang isang lambat ng espada ang pinalapot sa hangin, walang bukas at napakalakas. Klang! Pumasok ang talim na may 3 talampakang haba sa kaluban nito. Sa wakas ay nakapasok na ako sa initial stage bago ang Clan Marshall Meet. Ang batang babae na nakaberdeng damit ay nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti.
Isang babaeng may asawa na medyo mapatla ang kutis ay nakatayo sa harap ng pinto, umuubo ng 2 beses bago siya dahan-daang nagsabi, "Stacy, kailangan mong pasalamatan ng maayos ang taong nagpasa ng kasanayang ito sa espada. Ma, bakit ka nandito sa labas? Hindi maganda ang katawan mo, kaya mas madalas ka sa loob ng kwarto mo, at huwag kang madalas lumabas." Bakas ng panunuya ang mukha ni Stacy, na ay nalalayan ang babaeng may asawa sa silid. Sa ibang patio. "Basura ka talaga. Matagal ko nang ipinasa sa'yo ang Howling Tiger Fist, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakalusot sa mastery stage." Tumingin si Enchong kay Islaw na may malungkot na ekspresyon. "Kuya, pasensya na." Ibinaba ni Islaw ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na sumagot. "Zong, itigil mo na ang pagpapagalit sa kapatid mo. Nagsumikap na siya, nalilimitahan lang siya ng natural na talent niya, na malayo sa iyo." Hindi na nakatiis na manood pa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa malapit kaya sumabad siya. "Dad, ini-spoil mo kasi siya." Nakasimangot si Enchong nang iwan niya si Islaw at galit na bumalik sa kanyang silid. 51. Bukas ay ang clan martial meet. Nang gabing iyon, may hindi inaasahang bisita ang bahay ni Alvin. Sa pagtingin sa kabataan, bahagyang nagngangalit si Stacy habang sinabi sa mahinang boses, "Salamat sa pagregalo sa akin ng kasanayang ito sa espada. Kung wala ka, wala akong 100% kumpiyansa na makapasok sa nangungunang 10 sa clan martial meet." Nangungunang 10 sa clan martial meet. Mukhang ang iyong synchronous shadow sword ay nakultivate na sa initial stage. Bahagyang nagulat ang kabataan sa ambisyon ni Stacy. Bagamat ang lakas ni Stacy ay naglagay sa kanya sa nangungunang 3 sa outer court, ang nangungunang 10 ng clan martial meet ay mangangailangan ng pakikipagkompetensya sa maraming mga disipulo sa loob ng korte. Ang pagnanais na makapasok sa nangungunang 10 ay hindi madaling bagay. Oo. Bahagyang tumango si Stacy. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa isang tao, pasalamatan mo si Kelly. Dahil sa kanya kaya kita binigyan ng sword skill na iyon. Kung wala na, babalik na ako sa kwarto ko para magtanim." Nagkibit balikat, tumalikod ang binata at bumalik sa kanyang silid. Pagsulyap sa likod ng binata, naging komplikado ang tingin ni Stacy at mahina siyang napabuntong hininga. Sister Stacy, nasaan si Young Master?" Isang matikas at pinong dalaga ang pumasok sa looban. Bumalik siya sa kanyang silid upang magtanim. "Little Sister Kelly, oras na para umalis na rin ako. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako tinuruan ni Alvin ng synchronous shadow sword." Pilit na tumawa si Stacy bago tumalikod at umalis. "Sister Stacy." Napansin ng batang babae na may mali kay Stacy. Lumabas si Rosa sa kanyang silid sa hindi malamang oras, umiling-iling habang bumantong hininga habang tinitingnan ang nawawalang figure ni Stacy. Bilang isang makaranasang tao, natural na naiintindihan niya ang mga iniisip ni Stacy. Sa madaling araw kinabukasan, dumating sina Alvin at Kelly sa Inner Court Martial Arts Practice Field. Dito gaganapin ang clan martial meet. Sa isang sulok ng inner court ay nakatayo ang martial arts practice field ng 30 arena ng labanan. Ang 30 arena ng labanan ay nasa isang bilog. Sa gitna ay nakatayo ang isang mataas na entablado na may mga upuan. Sa harap ng battle arena, dumaloy ang daloy ng mga tao. Kasabay ng paglabas ng 3 may edad na punong hukom, naging tahimik ang maingay na martial arts practice field. Ang 3 punong hukom na ito ay pawang Lysander clan elders na namamahala sa pamumuno sa clan martial meet. Sa likod ng 3 punong hukom na ito ay 30 higit pang mga hukom. Halos lahat sila ay mga young adult. Ang 3 punong hukom ay pinamumunuan ng isang matandang may puting kilay. Napansin ni Alvin ang isang lubhang mapanganib na aura na naglalabas mula sa mapuputing kilay na matandang lalaki. Naunawaan ni Alvin na ang taong ito ay talagang isang powerhouse. Sapat na malakas para sampelan ang kasalukuyang sa kanya hanggang sa mamatay ng isang stroke. Bilang pinunong-punong hukom, ipapakilala ko ang mga patakaran para sa clan martial meet ngayon.
242 outer court disciples ay hahatiin sa 30 grupo batay sa mga number card na nasa kanilang mga kamay. Bukod sa unang grupo na mayroong 10 tao, ang iba ay magkakaroon lamang ng 8. Ang 30 grupo ay magtatakda ng isang arena master. Para sa mga partikular na panuntunan, ang mga hurado ay magpapaalam sa inyong lahat. Siyempre, kung sa tingin mo ay masama ang iyong kapalaran at nahahati sa isang malakas na grupo, lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataon mamaya na hamanin ang sinuman sa 30 arena masters. Basta't manalo ka, ikaw ang magiging bagong arena master. Kapag walang natitira upang simulan ang isang hamon, ang 30 arena masters ay magiging mga alagad sa loob ng korte. Nang matapos ang pinunong-punong hukom, nagsimulang hatiin ng 30 hukom ang mga alagad sa labas ng hukuman sa mga grupo. Hinati sina Alvin at Kelly sa iisang grupo. Ang mga panuntunang ito ay hindi masyadong masama. Ginagarantiyahan nila ang ganap na pagiging patas. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Si Alvin ay numero 77 at si Kelly ay numero 78. Sila ay inilagay sa ika-10 grupo. Ang ika-10 grupo ay may kabuoang 8 tao. Sa iba pang 6, 2 sa kanila ang nakilala si Alvin. Kanina, nang talunin ni Alvin ang pinakamataas na disipulo ng Lanten Clan Outer Court, si Apollo, nakita nila ito ng sarili nilang 2 mata. Nakilala si Alvin dito, nagkusa silang 2 at inamin ang pagkatalo. Sa iba pang 4, wala ni isa sa kanila ang makatiis ng isang galaw mula kay Alvin. Para naman kay Kelly, ang kanyang mga kalaban ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong umatake bago pa bumaba ang kanyang Violet Meteorite Flexible Sword sa kanilang mga lalamunan, dahilan upang makaramdam ng lamig ang kanyang mga kalaban sa kanilang mga gulugod. Maging ang mga hurado ay hindi nakaimik. Ang ika-10 grupo ay talagang may 2 maliit na freak. Sa huli, nasa kay Kelly at Alvin ang pagtukoy sa Arena Master ng ika-10 grupo. Bumaba sa kanilang 2 ang mga tingin mula sa nakapalibot na battle arena. Sa gitnang mataas na platform. Mukhang hindi pamilyar ang 2. Sila ba ay mga alagad ng pamilya ng sangay? Bahagyang nabigla ang isa sa mga punong hukom. Sila ay tiyak na mga alagad ng pamilya ng sangay. Silang 2 ay mula sa pamilya ng sangay ng Fresh Breeze Town, at pareho silang mga disipulo na may ibang apelyido. Ang mga kabataan sa kanilang 2 ay natalo pa ang Apollo ng Lanten Clan kanina sa palengke ng kalakalan. Bahagyang ngumiti ang isa pang punong hukom. Apollo. Ang bunsong anak ng mga patriarch ng Lanten Clan. Ang pinakamataas na disipulo sa panlabas na court ng Lanten Clan, na may lakas na maihahambing sa pinakamataas na disipulo ng aming Lysander Clan Outer Court, si Floyd. Kitang-kitang naantig ang dating punong hukom. Tama ka, siya iyon. Tumango ang huling punong hukom. Isang alagad ng pamilya ng sangay, at kahit isang disipulo na may ibang apelyido. Nakakaawa. Napabuntong hininga ang nabuo. Humph. Disipulo ng pamilya ng sanga, disipulo na may ibang apelyido, ano? Hanggat hindi nila ipagkanulo ang ating angkan, kung gayon sila ay mga miyembro ng ating Lysander Clan. Ungol ng mapuputing kilay na matanda. Nang marinig ito, agad na tumahimik ang 2 pang chief judge. Nakatayo sa ika-10 arena ng labanan, walang pakialam na sinabi ni Alvin, aminin ko ang pagkatalo. Nagdulot ito ng pagkadismaya ng lahat, kasama na ang mga hukom. Ngunit magkasama sina Alvin at Kelly. Bagamat sila ay nabigo, hindi sila nabigla. Si Kelly ang naging arena master para sa ika-10 arena ng labanan. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw ang isang arena master sa bawat isa sa 30 arena ng labanan. Bukod kay Kelly, nakilala ni Alvin ang isa pang 3 sa mga master ng arena na ito. Stacy, Yuan at Islao. Tumayo ang 3 punong hukom sa gitnang mataas na plataporma na napapaligiran ng 30 arena ng labanan. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng matandang may puting kilay habang walang pakialam na sinabi, ngayon, iyong mga alagad sa labas ng court na nabigong mapili sa kanilang sariling grupo at ayaw nilang hamanin ang iba pang mga masters sa arena. Kung manalo sila, sila ang magiging bagong arena master.
Kung matatalo sila, mawawalan sila ng pagkakataon na maging isang inner court disciple. Kaagad, nag-ingay sa ilalim ng 30 arena ng labanan. Kung tutuusin, isa lang ang pagkakataon nilang maghamon. Kailangan nilang gumugol ng ilang oras upang hatulan ang lakas ng bawat isa sa mga masters ng arena bago simulan ang isang hamon. Whoosh! Mabilis, isang figure ang lumipad patungo sa labanan ng ika-15 grupo na umaakit sa mga tingin ng lahat. Si Alvin. Nakilala ng maraming alagad sa labas ng korte ang figure. Alvin. Ang alagad sa labas ng korte na tumalo sa pinakamataas na disipulo ng Lantern Clan, si Apollo, sa trade market. Tama ka, siya yun. Sa kanyang lakas, malamang nakalabanan niya si Floyd. Paano siya naalis? Don't tell me na eliminate siya ni Floyd. Hindi, ibinigay niya ang pang-10 grupo ng Arena Master position sa batang babae na hindi umaalis sa tabi niya, ang batang babae doon. Napakaganda. Kahit na bahagyang mas maganda kaysa sa dating nangungunang kagandahan ng outer court, si Stacy. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay nagmamahal sa magagandang babae. No wonder na forfeit siya. Sa ika-15 arena ng labanan, malungkot ang ekspresyon ni Islao. Hindi niya inaasahan na talagang hamanin siya ni Alvin. Sa ganang kanya, sinadya ang desisyon ni Alvin. Alvin. Sa labas ng arena ng labanan, naglabas ng matinding liwanag ang mga mata ni Enchong. Kahit na palagi niyang minamaliit si Islao, anuman ang mangyari, si Islao ay kanyang nakababatang kapatid. Ito ay isang hindi nababagong katotohanan. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Islao ay nagkusa at umamin ng pagkatalo. Kahit na bumubulusok ang paligid at namumula ang mukha sa hiya, nagngangalit pa rin siya at nagtiis. Sa pamamagitan ng pag-amin ng pagkatalo ngayon, magagawa niyang isave ang kanyang buong lakas para labanan ang isa pang Arena Master. Kung siya ay matalo ni Alvin at si Alvin ay bahagyang aatake ng may layunin, kapag siya ay nasugatan, gusto niyang mawala ang anumang pagkakataon na maging isang disipulo sa loob ng korte. Alvin, sa loob ng 3 araw, tuturuan kita ng tama ng leksyon. Malamig na sinulyapan ni Enchong si Alvin bago naglakad patungo sa isa pang arena ng labanan kasama si Islao, tinulungan si Islao na makahanap ng kalaban. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin bago isara at ipahinga ang kanyang isip. Ang mga hamon sa Arena Master ay umunlad tulad ng isang nagngangalit na apoy. Walang humamon kina Floyd, Yuan, at Stacy dahil ito ang nangungunang 3 sa outer court. Matapos pilitin si Islao na aminin ang pagkatalo, wala ring dumating para hamanin si Alvin. Si Kelly naman ay may 3 tao na sunod-sunod na humahamon sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang Violet Meteorite Flexible Sword ay palaging bumababa sa lalamunan ng kalaban sa unang posibleng sandali, na nagiging dahilan upang hindi makagalaw ang kanyang kalaban. Ang batang babae na ito ay katulad ni Alvin. Pareho silang mga freak. May pakiramdam ako na baka mas malakas pa siya kaysa kay Stacy. Oo, sa harap niya, kahit na ito ay hitsura o lakas, si Stacy ay bahagyang mas mababa. Nag-uusap ang mga alagad sa labas ng korte sa isa't isa. Ang ilan sa mga alagad sa loob ng court na dumating upang makiisa sa kasiyahan ay bahagyang namangha habang sinulyapan nila ang dalaga. Kapatid na Ann, ang batang babae na ito ay talagang hindi masama. Mula ngayon, ang ating panloob na hukuman ay magkakaroon ng isa pang babaeng disipulo na ang hitsura at likas na talento ay kayang makipaglaban kay Megan, sabi ng isang disipulo sa loob ng korte sa mga kabataang nasa tabi niya. Si Megan, ang pinakamataas na kagandahan sa loob ng korte. Ang kabataan ay may kulay abong kamisete na may pilak na linang. Bumaba ang matalim niyang tingin sa dalaga at naglabas ng bakas ng kasakiman at pangangibabaw. Si Alwin. Siya na talaga. Nang makilala ng nakapaligid na mga alagad sa labas ng korte ang kabataang may kulay abon na pananamit, hindi nila napigilan ang kanilang sarili sa pagsigaw. Si Alwin, isang sikat na alagad sa loob ng korte ng Lysander clan.
Isang taon na ang nakalilipas, noong si Alvin ay 17 at sa kanyang paglilinang sa ika-9 na antas ng yugto ng body tempering, lumahok siya sa clan martial meet at nakapasok sa nangungunang 10. Ang kanyang huling pwesto ay pang-6, mas mababa lamang sa 18 taong gulang na mga kabataan sa yugto ng core formation at isa pang ika-9 na antas ng body tempering na kabataan sa parehong edad. Ngayon, sa gitna ng mga disipulo sa loob ng korte sa ilalim ng edad na 19, ang kanyang lakas ay kinikilala ng publiko bilang numero 2. Pagsapit ng takip silim, natapos ang clan martial meet. Matapos aminin ang pagkatalo sa harap ni Alvin, matagumpay na hinamon ni Islao ang isa pang arena master. Ang 30 arena masters ay sumulong upang maging mga alagad sa loob ng korte. Sa ilang sandali, maraming tao ang umiling at bumaantong hininga, at marami pa ang nalungkot. Sa kanila, ang ilan ay 18 na. Dahil hindi sila maaaring maging mga disipulo sa loob ng korte sa pagkakataong ito, nangangahulugan ito na mawawalan sila ng pagkakataon na maging mga disipulo sa loob ng korte. Kung sila ay mga alagad ng pamilya ng sangay, ibabalik sila sa kani-kanilang pamilya ng sangay. Magkabalikat na naglakad sina Alvin at Kelly. Hinawakan ni Kelly ang kanyang braso. May ngiti ng kaligayahan ang mukha niya. Maraming titig ng selos at inggit ang bumaba kay Alvin. Biglang sumimangot si Alvin. Sa pag-asa, sa isang bakanting espasyo na binuksan ng karamihan, ay nakatayo ang 2 kabataan sa edad na 18. Ang kabataang may kulay abo na damit na nakatayo sa harapan ay tumingin sa kanya na may titig na puno ng puot. Hindi maintindihan ni Alvin kung bakit ang isang taong hindi niya kilala ay titingin sa kanya ng ganoong tingin. Nang mapansin niyang lumipat ang tingin ng mga kabataang nakaabo na nakadamit mula sa kanya at patungo kay Kelly, naliwanagan siya. Kaya pala ang dahilan ay si Kelly. Hindi napigilan ni Alvin na matawa sa kanyang puso. 52. Malalim na ang gabi, ang silid ay maliwanag na naiilaw ng lampara. Ang kabataan ay nakaupo na naka-cross-legged sa bath barrel na puno ng panggamot na likido, maingat na nililinang, halos nakalimutan ang lahat ng iba pa. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Spirit Serpent Form. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng 7 Treasures Body Tempering Liquid sa kanyang katawan. Ang nakapagpapagaling na lakas ng Dark Spirit Fruit ay natutunaw din sa napakabilis na bilis, sama-sama sa laman, dugo, at buto ng kabataan. Kung gusto niyang manalo sa posisyon ng kampyon sa clan martial meet sa loob ng 3 araw at makuha ang 350 taong gulang na Blood Lingzi. Pagkatapos ay kailangan niyang makapasok sa ika-9 na antas ng stage ng body tempering. Kaunti pa. Nang maramdaman ang bilis ng pagbabago ng kanyang katawang laman at unti-unting bumababa ang kanyang buhay, iminulat ng binata ang kanyang mga mata at bumaantong hininga. Humikab, agad na nakatulog ang antok na binata. Natulog siya hanggang umaga kinabukasan. Young Master, Young Master. Isang nag-aalalang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng kanyang silid na naging dahilan ng pagkagulat ng binata. Kelly, anong nangyari? Walang oras na magsuot ng panlabas na kasuotan, suot ng binata ang kanyang pantulog na damit habang binuksan niya ang pinto at tumingin sa batang babae sa labas. Young Master, tingnan mo. Sa mga kamay ng dalaga, marahas na nanginginig ang 2 itlog ng sawa na kasing laki ng kamao. Kotse. Mabilis na bumukas ang 2 itlog ng sawa ng sunod-sunod. 2 katanji tanging maliliit na sawa ang nagunat ng kanilang mga ulo at inilabas ang kanilang mga dila bago nilamon ang mga pira-piraso ng itlog ng python. Kasunod nito, tumingin sila sa isa't isa na may hindi nasisiyahang ekspresyon bago tumingin kay Alvin at pagkatapos ay kay Kelly. Ang 2 pares ng maliliit na mata ay naglabas ng malalim na pakiramdam ng pagkakadikit. Para silang nakatingin sa mga magulang nila. Young Master, hindi sila mukhang itim na sawa. Pinalaki ni Kelly ang 2 maliliit na sawa bago bahagyang nagdikit ang kanyang mga kilay na hugis willow. Hindi sila magkatulad. Sinusukat din ni Alvin ang 2 maliliit na sawa. Ang 2 maliliit na sawa ay itim at puti ayon sa pagkakasunod. Ang puting maliit na sawa ay may mga markang pilak sa katawan nito. Ang mga marka ay lubhang komplikado, mahirap maunawaan ng lubusan.
Ang itim na maliit na sawa ay may mga markang ginto sa katawan nito, eksaktong katulad ng mga marka sa puting maliit na sawa. May isa pang pagkakapareho silang dalawa. Pareho silang may maliit na umbok sa ulo. Hinanap ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ngunit wala siyang nakitang anumang alaala na nauugnay sa dalawang maliliit na sawa. Sa madaling salita, kahit nabuhay ang Rebirth Martial Emperor, hindi niya makikilala ang dalawang maliliit na sawa. Ngunit, sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, mayroong isang uri ng python na may bahagyang katulad na pangkalahatang katangian sa dalawang maliliit na sawa. Ang sawa na iyon ay hindi isang itim na sawa. Ngunit isang mabangis na hayop, ang snow python. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang mabangis na snow python ay maihahambing sa isang nascent soul martial artist kapag ito ay umabot na sa pagtanda. Ang cultivation ng isang martial artist pagkatapos ng body tempering stage ay ang core formation stage. Pagkatapos ng yugto ng core formation ay ang origin core stage. Pagkatapos lamang ng yugto ng origin core ay ang yugto ng nascent soul. Ang isang colossus tulad ng Nag-Allen City Lysander clan ay mayroong maraming origin core martial artists. Ngunit ang mga nascent soul martial artist ay mabibilang gamit ang mga daliri. Malamang na ang mga supling ng itim na sawa ay ginawa gamit ang isang snow python. Umiling si Alvin, pinawi ang walang katotohanang kaisipang ito. Hindi sa banggitin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang itim na sawa at snow python, kahit na ang mga marka sa katawan ng dalawang maliliit na sawa ay hindi isang bagay na hindi mayroon ang itim na sawa o ang snow python. Mula dito matutukoy na ang dalawang maliliit na sawa na ito ay hindi mga snow python o mga itim na sawa. Siguro sila ay katulad ng kanilang ama. Nagtataka ako kung anong uri ng sawa ang kanilang ama. Ang Rebirth Martial Emperor ay naranasan ang pagdaan ng dalawang buhay at may malawak na hanay ng kaalaman at karanasan, ngunit kahit na siya ay hindi makilala ang ganitong uri ng sawa, tahimik na hinuha ni Alvin sa kanyang puso. Young Master, mukhang gutom na sila. Dahil sa boses ng batang babae, bumalik sa katinoan si Alvin. Ang dalawang maliit na sawa sa kanya ang kanilang maliliit na mga mata ay nakadilat, kumikislap na may kaawa-awang kinang na parang nagmamakaawa. Inilabas ni Alvin ang dalawang violet thorned fruits na ibinalik nila noong isang araw mula sa isang sulok ng silid. Ang dalawang violet thorned fruits ay tiyak na iniwan para sa kanila ng ina ng dalawang maliliit na sawa. Nang dinala ni Alvin ang dalawang violet thorned fruits sa gilid ni Kelly, nang inig ang katawan ng dalawang munting sawa at agad silang gumalaw. Whoosh! Whoosh! Na parang nag-transform sa isang bolt ng puting kidlat at isang bolt ng itim na kidlat, lumipad sila ng diretso patungo sa violet thorned fruit sa kamay ni Alvin. Ilang saglit pa, ang dalawang violet thorned fruits ay tuluyan na nilang kinagat hanggang sa walang natira. Matapos kumain ng busog, mahimbing na nakatulog ang dalawang sawa. Anong uri ng ahas sila? Nagkatinginan sina Alvin at Kelly, napansin ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Ang bilis ng dalawang munting sawa kanina, kahit ikumpara sa nanay nila, ang itim na sawa, hindi sila magiging mas mabagal. Ang isang may sapat na gulang na itim na sawa na may ganoong bilis ay hindi kakaiba. Ngunit ang dalawang maliliit na sawa na ito ay kakapanganak pa lamang. Naramdaman ng subconscious ni Alvin na ang dalawang maliliit na sawa na ito ay hindi gaanong simple. Matapos mahanap ang isang kahon at batasin ito, inilagay ni Alvin ang dalawang mahimbing na tulog na maliliit na sawa sa loob. Pagkatapos niyang gawin ito ay isinuot niya ang kanyang panlabas na kasuotan, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Kelly at lumabas ng kanyang silid. Kelly, lumabas tayo para mamasyal. Lumabas sina Alvin at Kelly sa kanilang tahanan, mabilis na nakarating sa martial arts practice field. Ang isang sulok ng martial arts practice field ay kasalukuyang napapaligiran ng medyo ilang tao. Tingnan natin. Lumapit sina Alvin at Kelly. May nag-sparring daw sila, pero paglapit lang nila napansin nilang hindi pala. Isang kabataang nakasuot ng asul ang nakatayo sa gitna ng pulutong, nagliliyab ang laway mula sa kanyang bibig. Kasama ng tono niya, para siyang kwentuhan.
Ayon sa narinig ko, ang nasa hustong gulang na snow python sa Misty Forest ay gumalaw na parang kidlat, na pumatay sa ilang Origin Core martial artist ng Aqua Mist City Sea Clan sa ilang segundo. Sa gitna ng mga martial artist ng tao, sila ay itinuturing na napakahusay, ngunit sa harap ng nasa hustong gulang na snow python, hindi sila makatiis kahit isang suntok. Nagpatuloy ang nakaasul na binata, na para bang nakita niya ang lahat ng ito ng kanyang dalawang mata. Leo, may realty bang snow python sa loob ng Misty Forest? Tanong ng isang tao sa karamihan. Ako, si Leo, ay sikat sa Nagaland City dahil sa aking kakayahang malaman ang lahat, at ang aking reputasyon ay napakaganda. Ang balita tungkol dito ay kakalat sa buong Nagaland City sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, natural na malalaman ninyong lahat na totoo ang sinabi ko. Itinaas ni Leo ang kanyang ulo na may mukha na puno ng kumpiyansa. Leo, alam mo na ang bawat balita sa unang pagkakataon, hindi kami nagdududa. Ngunit ang bagay na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Oo, ayon sa dahilan, sa panahon na ito, ang mga python species na ito ng mga mababanges na hayop at mabangis na hayop ay dapat na hibernate, lalo na ang isang nangungunang mabangis na hayop tulad ng snow python. Ayon sa mga tala sa mga libro, kabilang sa mga python type na mabangis na hayop, ang snow python ang may pinakamataas na antas ng antok. Isa pang tao ang nagpahayag ng kanilang pagdududa. Hindi maalwing sinabi mo, ngunit ayon sa Origin Core stage na maswerteng nakaligtas sa hiklan ng Aqua Mist City, ang snow python na iyon ay tila nabaliw ng husto, pinapatay ang sinumang nakita nito, na para bang naglalabas ito ng galit. Bahagyang tumango si Leo habang nagpatuloy siya. Ang mga tao sa paligid ay nasa mataas na espiritu. May ilang tao pa nga na curious na nagtanong, ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit naging ganito ang snow python? Ang aking personal na hula ay maaaring ang kanyang asawa ay pinatay ng mga tao, o ang kanyang mga supling ay namatay, sabi ni Yuan. Ang tagapagsalita ay walang partikular na intensyon na sabihin ito, ngunit naunawaan ang nakikinig. Nagkatinginan sina Alvin at Kelly bago umalis sa karamihan. Young Master, sa tingin mo ba si Snow Python ang ama ng dalawang maliliit na sawa? Ang maaliwalas na mga mata ni Kelly ay nagbuga ng bakas ng habag. May ganoong posibilidad. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Ang dalawang maliliit na sawa ay talagang posibleng mga supling ng itim na sawa at Snow Python, at dahil sa ilang kadahilanan, nagkaroon ng pagkakaiba-iba. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na may iba't ibang mabangis na hayop. Young Master, dapat ba natin silang pauwiin? Sabi ni Kelly. Bahagyang basa ang kanyang malinaw na mga mata. Parang may naisip siya. Kelly, anong meron? Nag-aalala ang ekspresyon ni Alvin. Inisip ko ang aking ina. Noong iniwan ako ng aking ina, naramdaman kong gumuho ang buong mundo ko. Ang damdamin ng Snow Python na iyon ngayon ay tiyak na katulad ng naramdaman ko noon. Medyo nanginginig ang boses ni Kelly habang nagsasalita. Sinamantala ni Alvin ang pagkakataon at niyakap siya sa kanyang mga bisig, mahinang tinatapik ang likod niya habang marahang sinabi, "Silly girl, wala ka pa ba sa akin?" Ang makikilala ko si Young Master ay ang swerte ko, ngunit ang Snow Python na iyon. Halos maluha na ang boses ni Kelly. Hinawakan ni Alvin ang magandang buhok ni Kelly habang naaamoy niya ang sariwang halimuyak na ibinubugan nito at dahan-daang sinabing, "Okay lang. Pangako ko sa iyo, pagkatapos ng clan martial meet, maaari na natin silang pauwiin." Pag-uwi niya, napansin ni Alvin na walang laman ang maliit na kahon. Naglaho na ang dalawang maliliit na sawa. Nang malapit na sila ni Kelly para hanapin sila. Whoosh! Whoosh! Isang itim at puting kidlat ang lumapit. Ang itim na maliit na sawa ay pumulupot sa palso ni Alvin, at ang puting maliit na sawa ay pumulupot sa palso ni Kelly, na mapaglarong naglalabas ng kanilang mga dila sa kanila. Sila ay talagang dalawang maliit na bastos. Umiling si Alvin habang nakangiti. Kelly, bigyan mo sila ng mga pangalan. Napatingin si Alvin kay Kelly. Tawagin natin silang Little White at Little Black. Bahagyang ngumiti si Kelly. Mula ngayon, tinawag kang Little Black.
Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tumingin sa maliit na itim na sawa na nakapulupot sa kanyang palso. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang naganap. Nakita ni Alvin na talagang tumingin sa kanya ang maliit na sawa at tumango ito, dahilan para mapatulala si Alvin sa gulat. Naiintindihan ng maliit na itim na sawa na ito ang pananalita ng tao. Ilang sandali pa, napansin niyang patuloy pa rin ang pagtango ng maliit na itim na sawa. Noon lamang napagtanto ni Alvin na siya ay nag-overthought sa mga bagay-bagay. Ang maliit na itim na sawa ay tila sumabit kay Alvin at ayaw umalis. Ang maliit na puting sawa ay nasalikop din kay Kelly. Ang dalawa sa kanila ay walang magawa at maaari lamang silang dalhin sa kanilang tabi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkilala, napansin ni Alvin ang maliit na itim na sawa ay lalaki, samantalang ang maliit na puting sawa ay babae. Noong gabing iyon, nang umupo si Alvin sa loob ng bath barrel para magtanim, napansin niya ang maliit na itim na sawa na sumisid sa bath barrel, lumalangoy sa ibabaw ng tubig habang nilalamon nito ang 7 Treasures Body Tempering Liquid. Kasabay nito, ang mga gintong marka sa katawan nito ay nagsimulang kumurap sa isang madilim na gintong kinang hanggang sa matapos nitong kainin ang buong bahagi ng 7 Treasures Body Tempering Liquid. Nang mabusog ay lumipad ito palabas, saka ito humiga sa sulok ng bath barrel at natulog. Sa sandaling ito, unti-unting lumalabo ang madilim na gintong kinang sa katawan nito. Nagtataka ako kung ano ang pinag-iba ng maliit na sawa na ito, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Lumipas ang 2 araw. Bukas ay ang ikalawang round ng kompetisyon para sa Clan Marshall Meet, at ito ang tunay na Clan Marshall Meet. Hindi pa rin nakalusot ang cultivation ni Alvin. Bagamat nararamdaman niyang nasa threshold na siya, hindi pa rin siya makalusot pagkatapos ng mahabang panahon. Naabsorb na niya ang 80% ng medicinal strength ng dark spirit fruits. Hindi ba't kapalaran ko na makuha ang 350 taong gulang na bloodling Z na iyon? Tumawa ng mapait si Alvin. His. Nakarinig siya ng mahinang tunog na pumasok sa kanyang tenga. Ngayon lang napansin ni Alvin na ang maliit na itim na sawa na iyon ay nakontrote sa sulok ng kama, na pamitik ng dila sa tila isang pagbati sa kanya. Whoosh! Sa sumunod na sandali, nanginginig ang katawan ng maliit na itim na sawa at nagsimula itong pumiglas. Minsan mabagal, minsan nagiging itim na kidlat. Tahimik na parang ermitanyo, gumagalaw na parang baliw na kuneho. Sa simula, ginamit lamang ni Alvin ang isang mausisa na tingin habang sinusukat niya ang maliit na itim na sawa. Ngunit dahan-dahan, ang mga galaw ng maliit na itim na sawa ay tila nagbigay sa kanya ng isang tiyak na kaliwanagan. Naging engrossed at mapurol ang kanyang tingin. Sa sandaling ito, ang mundo sa kanyang mga mata ay tila naglalaman lamang ng maliit na itim na sawa na patuloy na kumikislap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.